Mga kapuso, maulang weekend sa gitna po ng tag-init. Inulan na maraming lugar sa Metro Manila ngayong araw at bumuhos sa malakas na ulan na nagpabaha sa ilang lugar sa Quezon City. Bukod sa Metro Manila, nakaranas din ng pagulan sa ilang probinsya sa Luzon at Mindanao. Ang paliwanag dyan ng Pag-asa, tutukan maya-maya lang. Magandang hapon po. Tila umuugong na naman ang pagpapalit ng liderato sa Senado. Ayon po sa source ng GMA News, kasama sa diskusyon dyan ang gulo noong Miyerkules na nauwi sa pamamaril. Para kay dating Senate President Franklin Drilon, dapat managot dyan si Senate President Alan Peter Cayetano. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Wala pang isang linggong naluluklok si Senador Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Pero sabi mismo ni Cayetano, meron na naman anyang pinaplanong kudeta sa Senado. Medyo busy sila ngayon na trinatry kausapin yung mga miyembro namin na sumali ulit sa kanila. May invitations to talk, may pananakot. Isa sa 13 senador na bumoto para kay Cayetano ay ang lubutang na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa gitna ng pananatili niya sa Senado dahil sa banta ng pagsisilbi sa kanya ng ICC arrest warrant, nauwi sa gulong humantong sa pamamaril sa Senado noong Miyerkules. Umalis siya sa Senado Huwebes ng madaling araw. Ayon sa sources ng GMA News sa Senado, kabilang niya sa mga isyu laban kay Cayetano sa gitna ng pinag-uusapan anilang pagpapalit ng liderato sa Senado. Lumutang din ang pangangailangan anila ng Senate President na abogado para mamuno sa impeachment trial at isang Senate President na katanggap-tanggap sa mas maraming senador. Sa nangyari ngayon sa Senado, ayon kay dating Senate President Franklin Drilon, mahirap makatiyak na mananatili sa pwesto si Cayetano. Majority is so fragile. Right now it's 12-11. So you can imagine that the political situation so far as the leadership of the Senate is concerned is very, very unstable. The change in leadership depends on 13 senators. It can happen anytime. Para kay Drilon, nawala ng kontrol sa sitwasyon ng Miyerkules si Cayetano. That's a responsibility. Whoever is the president of the Senate, it is the sergeant at arms who fire the shots, and Pascal is under the supervision and control of the Senate president. Hirit naman ang mga dating miyembro ng UP Student Political Groups na sandigan ng mag-aaral para sa sambayanan o sa masa at nagkaisang tugon. Magbitiw bilang Senate President si Cayetano. Batay sa kanilang pahayag, miyembro si Cayetano ng nagkaisang tugon nang magsilbi siyang University Student Councilor. Mahigpit na magkalabang organisasyon noon ang dalawang grupo. Hinihingan pa namin ng reaksyon si Cayetano, bagamat nauna na niyang sinabing tiwala siya sa boto ng kasalukuyang mayorya. I believe in the 13, I believe in our cause. Yun nga ang challenge ko ngayon. Diba? Trabaho or mamulitika. Si Senador Erwin Tulfo na nasa minority bloc, sinabing walang kumakausap sa kanila ng kapatid na si Senador Raffy Tulfo tungkol sa pagpapalit ng Senate President. Pero sana raw, bigyan ng tsansa si Cayetano sa kanyang pwesto. Kung ako talaga tatanungin mo, siguro it's time na bigyan mo na ng pagkakataon na para makita natin kung talagang bagay siya dyan, karapat-dapat siya dyan. Si Senador Kiko Pangilinan na lumalabas ang pangalan sa sinasabing posibleng pumalit kay Cayetano, sinabing hindi siya interesadong maging Senate President. Tutulong na lang daw siya at mas importante anya sa kanya ang food security kesa Senate Presidency. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Nagdulot po ng takot sa ilang lugar sa Mindanao ang pagyanig ng magnitude 5 na lindol kagabi. Nakatutok si Jonathan Andal. Nabulabog ang paglalaro sa pickleball court na ito sa Kabakan, Cotabato pasado alas 7 kagabi nang biglang lumindol. Ilang segundong nagtagal ang pagyanig. Magnitude 5 ang lindol sa datos ng PHIVOLCS. Ang epicenter ay sa bayan ng General Salipada, kay Pendatun, Maguindanao del Sur. Ramdam sa Tacuron, Sultan Kudarat ang yanig. Sa isang bahay, napabalikwas at napatahol ang mga nahihimbing na aso. Naalarma rin ang mga nakatira at nagsilabasan.
Sa isang convenience store, napatakbo palabas ang dalawang empleyado. Sa tindi ng pagdinig sa tindahan, nahulog ang ilang mga paninda. Napatakbo rin ang ilang kabataang nasa isang tindahan. Sa Coronadal City, naglabasan ng mga customer sa isang mall. Agad ding nag-ikot ang ilang otoridad para makapag-inspeksyon sa lugar. Wala pang ulat ng mga nasaktan o nagtamo ng matinding pinsala sa lindol. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Patapos na raw ang first draft ng Ombudsman sa kanilang investigasyon sa korupsyon sa flood control projects. Nakatutok si Darlene Kai. Mahigit 35 raw ang mga gumugulong na investigasyon sa Office of the Ombudsman kaugnay ng maanumalyang flood control projects ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Isa raw sa mga malapit ng mahinog ang reklamong plunder laban sa ilang senador at congressman. Yung 61-page complaint, first draft, That's another matter. mayroon pang, mas mabigat yun. Mas mabigat Ito yung yun. conspiracy to commit plunder, Oo. which will involve everybody. Itong una, Senate and House. Senate and Everybody involved. Oh, Ayun. malapit na yan. malapit na yan. Kaya makapal. Conspiracy na yun, no? Saka, we will detail. hindi ko yan. Congressmen and senators. Hindi Kabilang sa mga iniimbestigahan ay ang mga miyembro ng small committee kung saan umano ginawa ang insertions at pagbabago sa budget base sa naging alegasyon ni Navota City Representative Toby Tiangco. Kasama sa mga tinukoy ng mga miyembro ng small committee ng Kamara para sa 2025 budget, sina dating Congressman Zaldico, dating Marikina 2nd District Representative Sela Kimbo, 4-piece party list Representative Nonoy Libanan, at dating Zamboanga 2nd District Representative Manix Dalipe. Nasaan na daw si Stella Kimbo? Nasaan si Manix Kasama na yan. Dalipe? Nasaan yung minority leader Libanan? Nandiyan na yan. It's Yun about yun. time that as a country, Oo. we face reality. Correct. Na kailangan ayusin natin ang sistema. Yun lang naman yun. Oo. And we have to Kung take... kailangan managot, panagutin. We have to lang para Yun. wag nang tularan. Sinusubukan ng GMA News na makuha ang panig ni Kimbo, Libanan at Dalipe sa mga pahayag ng Ombudsman pero hindi pa sila tumutugon. Nauna na nilang itinanggi ang pagkakasangkot sa anomalya. Sabi pa ni Remulla, malapit nang matapos ng Office of the Ombudsman ang ikalawang kaso ng money laundering laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Hiningi rin namin ang komento rito ni Romualdez sa pamamagitan ng kanyang abogado pero wala pa rin siyang sagot. Sabi ni Remulla, malaki ang maitutulong ng Partial Senate Blue Ribbon Committee report sa mga gumugulong ng investigasyon ng Office of the Ombudsman. By September, marami tayong ifa-file pa tungkol sa flood control. Tsaka yung mga conflict of interest cases. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Sa kabila po ng mga nararanasang ulan at baha sa malaking bahagi ng bansa, nilinaw ng Pag-asa na hindi pa po tag-ulan. Nakatutok si Jamie Santos. Sa nakalipas na mga araw, nakapagtala ng pag-ulan sa ilang probinsya tulad sa Aurora, maging sa ilang lugar sa Metro Manila. Muli ring bumuhos ang ulan sa Quezon City kanina, kaya bumaha sa Quezon Avenue sa bahagi ng biyak na bato, pero ayon sa Pag-asa, hindi pa tag-ulan. Normal ito climatologically, mas dumadalas po yung occurrences po ng ating thunderstorm activity sa panahon ng tag-init. For the later half of May, mas madalas po yung mga occurrences na ito. Throughout the day, may chances po ng thunderstorms, pero usually po kasi mas mataas lang yung mga pag-ulan na ito afternoon to late evening. Maaring makatulong sa pagtaas ng water level ng mga dam ang mga pag-ulan ayon sa Pag-asa. Pero sa ngayon, patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam, ang pangunahing pinagkukunan ng tubig sa Metro Manila. Dahil mababa na siya sa minimum operating level, ay kailangan na rin po nating i-regulate yung pagre-release ng Angat Dam sa ibang gamit po nito, kagaya ng irigasyon. Kaya sa kasalukuyan po ay binawasan na po ang alokasyon para sa irigasyon po. At by next week po ay baka po i-suspend na natin yung pag-release po sa irigasyon. May contingency measures nila silang inilatag. Dito po may mga treatment facilities po tayo dito sa Laguna Lake, At yung pong sa ngayon ay pwede rin pong gawin yung pagre-recover ng mga tinatawag na backwash ito po sa mga water treatment facilities. At sa kasalukuyan po ay pinayagan na rin po, pinahintulutan na rin po ng WRB na i-activate po yung mga deep wells dito po sa Metro Manila para pa kung sakali po ay mangailangan ng
karagdagang supply na hindi na po kayang ibigay ng Angat Dam, ay meron pong ibang mapagkukunan. Sa dulo ng Mayo o kaya'y tuwing Hunyo, karaniwang nagsisimula ang tag-ulan. Ayon sa Pag-asa, bandang Hunyo rin posibleng magsimula ang El Nino at maaring magtagal sa unang bahagi ng 2027. Isang epekto niyan sa Pilipinas ay posibleng mabawasan ng ulan. Actually, in terms of El Nino, hindi pa po talaga siya officially nag-start, no? So, kung baka papunta pa po tayo doon, based po sa assessment ng ating latest climate models. Based on our latest assessment ay on the second half of the year pa po. So, second half of the year onwards, pa po natin mararanasan yung peak ng effect ng El Nino. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras.